Kagulat World. Ano to? Isang nakakagimbal na eksena sa mundo ng Asian basketball ang biglang sumabog. Sa loob lang ng ilang buwan, biglang nag-shift ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging underdog ngayon, ang Gilas Pilipinas ay tinuturing ng isa sa pinakamalakas na team sa buong Asia. At hindi lang hype to. Totoong nagugulat ang buong kontinente. Kahit ang mga powerhouse na China, Korea at Japan, pati na rin ang matitikas na teams ng Oceania tulad ng Australia at New Zealand, ay bigla na lang napapaisip, paano nangyari yon? At syempre, ito ang ginulatang mundo kung saan bawat kwento ay hindi lang basta balita. Ginagawa nating epic na kwento ng gulat at tagumpay. Kaya umupo na kayo diyan, Kagulat World, dahil ang kwentong to, siguradong hindi nyo kakayaning bitawan hanggang dulo. Sa totoo lang, kung titignan mo ang Gilas 5 taon pabalik, iiling ka na lang. Paulit-ulit ang rotation ng players. Wala masyadong continuity. Tapos sabayan mo pa ng coaching style na hindi akma sa modernong international game. Small ball ang approach, walang tutok sa big men, at parang experimental lang ang buong programa. Resulta, sunod-sunod na pagkatalo, fans na nawala ng gana, at reputasyong tila unti-unting nawala sa international scene. Pero ngayon, ibang-iba na ang ihip ng hangin. May isang napakalaking turning point, isang desisyong nagbago ng lahat. Ang pagpasok ni Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas. At doon nagsimula ang tunay na pagbabagong nagpagulat sa buong Asia. Hindi lang basta nagbago ng place si Coach Tim ang philosophy. Ang una niyang tinutukan, gamitin ang height advantage ng Pilipinas. Matagal nang sinasabi ng mga basketball experts, ang Pilipinas ay blessed with talented big men, pero hindi ito ginagamit ng tama noon. Pero nang dumating si Coach Tim, sinigurado niyang hindi masasayang ang ganitong yaman. Tinipon niya ang mga halimaw sa loob. Kai Sotto, ang 7'3 prodigy na global ang potential. Junmar Fajardo, ang pinakadekoradong PBA player. Japeth Aguilar, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Quiambao, lahat na may taas, skills at puso para sa bayan, sinama niya. Hindi ito random lineup. Ito ay carefully constructed wall ng depensa, opensa at intimidation factor, at hindi lang basta pinagsama-sama. Binigyan niya ang bawat isa ng defined roles. Si Kai bilang shot blocker at scorer, si Junmar bilang low post presence, si Edu bilang rim runner at energy guy, si Tamayo at Quiambao bilang stretch force. Ganyan katindi ang blueprint ni Coach Tim. Hindi lang basta malaki, smart din ang pagkakagamit ng kanilang talento. Pero hindi lang sa frontline nagkaroon ng pagbabago. Napansin niyo ba, Kagulat World, na pati ang guards ng Gilas ngayon ay ibang klase na rin. Wala nang undersized na nahihirapan sa press. Ang mga guards ngayon ay puro 6-footer, may depensa, may court vision, at kaya makipagsabayan kahit kanino. Sina Scottie Thompson, Chris Newsom, Kiefer Ravenna, at Jordan Clarkson. Lahat may impact, lahat may puso. Di na tayo madaling gulatin ngayon. Tayo na ang nanggugulat. Pero syempre, hindi pwedeng hindi natin pagtuunan ng pansin ang ultimate weapon ng Gilas, si Kai Sotto. Kagulat World, si Kai ay hindi na lang future ng Philippine basketball. Siya na ang present. At ayon mismo kay Coach Tim Cone, kapag naglalaro si Kai sa team, ang Gilas ay championship contender agad. Imagine that. Ang presensya ni Kai sa court ay parang magnet ng respeto at takot. Dahil sa kanyang taas, abilidad at composure, pinagsasama niya ang mga katangian ng isang NBA caliber player. Marunong siyang magbasa ng depensa, may shooting touch, may timing sa shot blocking, at higit sa lahat, hindi siya selfish player. Nagpapasa, gumagalaw ng walang bola, at laging handang dumepensa. Kaya hindi katakataka na kahit hindi pa siya superstar sa NBA, superstar na siya sa mata ng Asian basketball. Kapag nakita ng mga kalabang team na kasama siya sa lineup, nagbabago agad ang kanilang strategy. Pinag-aaralan siya, sinusubaybayan ang galaw niya, at kung minsan, iniingatang hindi siya ma-provoke. Kai Sotto is not just a player, he's a force of nature. At dito na nga nagsimula ang pagbabago ng perception ng buong Asia sa Pilipinas. Dati, kapag kalaban nila ang Gilas, chill lang, hindi nag-aalala. Pero ngayon, bawat laro ay may kabang dala. Kasi alam nilang hindi na ito yung Gilas na madaling paikutin. Hindi na ito yung team na maagang bumibitaw sa tournament. Ito na ang Gilas na may backbone, may structure at may baraha. China? Hirap sa atin.
Korea, di na makaporma. Japan, alam nilang hindi pwedeng basta-basta. At kahit ang mga higante ng Oceania, Australia at New Zealand ay hindi nakampante. Dati automatic W para sa kanila ang laban sa Pilipinas. Pero ngayon, nagpapadala na sila ng advanced scouts. Kinakabahan na rin sila. Kagulat word ang tanong ngayon, kaya ba nating panatilihin tong momentum? Ang sagot, oo, kung tuloy-tuloy ang sistema, kung walang politika sa pagpili ng player, kung tuloy-tuloy ang suporta ng SPP at ng buong bayan. At syempre, kung mananatiling focused at committed si Kai Sotto sa national team. Kasi sa totoo lang, si Kai ang sentro ng bagong Gilas. Siya ang batong pinaglalagyan ng pundasyon ng bagong era ng Philippine basketball. Kagulat world, sa dami ng pinagdaanan ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon, mula sa sunod-sunod na pagkatalo, pambabatikos ng fans at kawalan ng direksyon, sino ang mag-aakalang darating ang araw na muli tayong tatayong taas noo sa harap ng buong Asya? Pero heto na tayo, hindi na lang basta umaasa sa milagro, hindi na lang basta puso ang puhunan. Ngayon, may sistema, may estratehiya, may leader, at higit sa lahat may Kai Sotto. Ang transformation ng Gilas ay hindi lang basta basketball story. Isa itong inspirasyon para sa bawat Pilipino. Ipinapakita nito na kapag may tamang pamumuno at malinaw na direksyon, kayang bumangon kahit anong team, kahit ilang beses pang nadapa. Si Coach Tim Cone ay hindi lang nagturo ng S&Os, nagturo siya ng winning culture. At si Kai Sotto, siya ang simbolo ng bagong henerasyon ng Pinoy athletes, matangkad, matalino, at matatag. Sa kasalukuyan, ang respeto sa Gilas ay hindi lang galing sa sarili nating bayan, nararamdaman ito sa buong Asya at unti-unti na ring nabubuo sa buong mundo. Ang mga dating kampanteng kalaban, ngayon ay doble na kung maghanda. Ang mga dating umalaska sa Pilipinas, ngayon ay nag-aalala kung paano matatalo ang ating pambansang koponan. At ito, mga kagulat word, ay bunga ng pagsasama ng talento, tiwala at tamang sistema. Pero hindi pa ito ang wakas ng kwento. Sa totoo lang, ito pa lang ang simula ng bagong kabanata ng Gilas Pilipinas. Marami pa tayong kailangang patunayan at marami pang laban ang kailangang ipanalo. Pero kung tuloy-tuloy ang suporta ng sambayanang Pilipino, kung buo ang loob ng bawat manlalaro, at kung magpapatuloy ang commitment ni Kai Sotto sa national team, walang impossible. Maaring sa susunod na FIBA tournament, tayo na ang nasa podium. Baka nga sa Olympics pa tayo magulat ng mundo. Kaya kung naniniwala kang ang bagong Gilas ay hindi lang pansamantala, kundi simula ng ginulat level na tagumpay ng Pilipinas sa basketball, i-comment mo sa baba, Sakala Mang Gilas. At wag na wag mong kalimutang mag-subscribe dito sa Ginulatang Mundo, kung saan bawat kwento, bawat tagumpay, at bawat gulat ay kwento nating lahat, Kagulat World.